Sawadika. Good morning, everyone. So this is considered our first day sa Chiang Mai, and time check, it's already 6:38 a.m. Oras dito sa Chiang Mai because we are 1 hour ahead dito sa Philippines. And eto, nakaligo na ako mga mare. 7:30 a.m. kasi ang pick up sa amin later for our tour, and para may time pa ako para makapag-breakfast. Pero antok pa nga niyan ako mga mare dahil nasa past 2 a.m. na ata nung nakatulog ako kanina, pero wala. Need nating bumangon for the free breakfast. Bago nga bumaba, ayan, nag-ayos na muna ako at nagbihes, syempre. Yung itinerary pala namin today or yung tour namin is dito sa Chiang Mai, and meron ngang kasama doon na trail sa Doi Intanon. Yan naman, nagsuot ako ng comfy na clothes, which is itong trouser na black at t-shirt, at dahil nga magbe-breakfast muna ako, kaya mag-sandals muna ako. Anyway, pababa na ako nito and pakita ko lang ng mabilisan sa inyo itong pool ng hotel. Sayang nga lang din at wala na talagang time para mag-swimming, kaya hindi ko na rin nasubukan yan. Buffet breakfast nga yung free dito sa hotel mga mare, kaya naman hindi talaga pwedeng palagpasin to, lalo na nga at whole day ang itinerary namin today. Hinkao Kanto. Loko, ang tagal kong inaaral yun mga mare. Tara, kain tayo. Ang laki rin ng restaurant nila dito mga mare, at masarap din yung mga food nila, pero ako, syempre, sa Rice is Life, medyo nakukulangan ako sa mga ulam nila kasi parang mostly ng mga market nila is mga foreigner, kaya naman mostly ang available nilang breakfast is pang foreigner talaga. Like bread, egg, cereal, mga ganon. 7:26 a.m. na nung nakaakyat ako ng room namin, kaya naman sinuot ko na agad itong sapatos na gagamitin ko. Outfit check. Pagbaba namin, diretso na agad sa bus dahil Diyos ko, kami na lang palang dalawa ni Madam Ay yung inihintay. Upo ko nga agad nilang inabot itong free souvenir namin na drawstring bag. Hindi ko na napakita, pero sa loob meron din silang free bucket na foldable fan. Meron din kaming free gems from our partner gem store sa Bangkok, at marami pang iba, kaya naman kun ka. Anyway, due to weather, nabaligtad pala yung itinerary namin today, kaya naman yung outfit ko talaga is hindi tugma sa mga pinuntahan namin. Sa Chiang Rai tayo ngayon mga mare, kaya naman tara, isasama ko kayo sa Chiang Rai. First stop is dito sa Tawisin Hot Spring. Medyo umaambon lang nung time na yan, pero lavarn. Pagpasensyahan nyo na pala kung mali-mali yung mga pronunciation ko mga mare. Search din naman ako, pero kung mali pa rin, hayaan nyo na, importante na puntahan ko. Anyway, may nagbebenta rin dito ng mga raw eggs, so mga nasa 10 to 20 Thai baht lang ata. Para nga pwede siyang ibabad dyan at maluluto nga raw siya. Yung mga kasama ko bumili at sinubukan nila, pero ako that time, wala pa kasi akong napapalit na Thai baht, kaya hindi na ako nakakabili. Marami ring store and locals dito nagbebenta ng kanilang mga local products and food, like itong parang lasang maruya sa atin na nasa 20 Thai baht, and masarap din naman siya. Mukha ako kay Papa eh. Oo nga po eh. Parang ano po siya, no? Ano kasi yung tawag? Next stop naman natin is dito sa Blue Temple. And according to my research, the deep blue symbolizes tranquility, wisdom, purity, and spiritual ascension. Makinig kayo dahil mamaya may quiz tayo. Charis. Yan lang talaga at hindi tugma ang OOTD, kasi nga ang ganda rin sanang mag-pick dito if naka-long dress ka, ganon. Pero reminder lang po ulit na since mostly temple ang sa Thailand, kailangan yung hindi po revealing as a sign of respect na rin sa mga temple nila. 12:40
4:41 PM na oras dito sa Thailand, kaya naman ang next stop natin is sa Lalita Cafe. Ito kami magla-lunch mga mare at ito yung famous na cafe dito sa Chiang Rai. Ano ba naman, tignan yung view mga mare, parang nasa paradise ka talaga. This cafe is an immersive ng forest in the city experience. Meron pa nga siyang artificial na waterfalls na sobrang magical yung itsura talaga, para kang nasa fairy tale, ganun. So if you are a fan of whimsical and vivid scenery, then Lalita Cafe is absolutely worth a visit in Chiang Rai. So eto, pasilip ko sa inyo kung gaano talaga kaganda rito. Go, Aura! On to our next destination, Red Temple. Pero umakyat muna kami dito sa Wat Wai Plakang. And you need to ride a tram para makapunta dito sa taas. Or meron naman kayong option na lumakad or umakyat using yung stairs. And baka magtaka kayo paano naging Red Temple ito. Puro white yung nakikita nyo. Kasi yung Red Temple is etong 9-story pagoda na to. Pero aakyatin muna kasi namin itong statue na to. So meron siyang minimal fee. Like parang nasa 40 Thai baht. Pero grabe yung view dito. Diyos ko, nakakawaw talaga. Tingnan nyo naman, kitang-kita nyo dito yung buong Chiang Rai mga mare. Kaya naman yung fee na yun, nako, napaka-worth it. And mostly din nga pala sa mga temple dito is kailangan yung alisin yung mga shoes nyo bago makapasok. Kaya naman make sure to wear yung mga hindi matagal isuot or tanggalin na shoes. Para less hassle na rin. And syempre, kung magdadress naman kayo, kailangan yung hindi kita yung shoulder or yung knees nyo. Nung pababa na kami, bigla ngang uminit. Kaya naman talagang buti na lang, dala-dala ko itong portable fan ko from Ora. Paka-lightweight mga maren, pwede mo ring isabit sa bag mo pag hindi mo nagagamitin. Kaya naman recommended ko sa inyo to. Check nyo na lang yung link mga mare if you wanna order. Anyway, nung pababa nga kami, naghagdan na lang kami for experience and photo op syempre. Pero you have the option also to take the tram ulit pababa. Sakay nga ng bus, nagbigay nga sila nitong cold towel dahil sobrang init talaga nung time na yan. Okay, moving forward to our next location, White Temple. Ito yung isa sa mga most iconic temple dito sa Thailand kasi naman, look at that. Obviously, you will see all white exterior dito and it symbolizes purity of the Buddha. Ito yung isa sa mga hindi nyo dapat ma-miss if you are heading to Chiang Rai. It's more than just a place of worship. It's also a work of art at dito ata ako pinakamaraming picture at video dahil sobrang lawak nito. Hindi nga rin namin pinalampas yung CR nila mga mare. Tingnan nyo naman, kulay gold lahat. At talaga namang nakaka-amaze siya. And since we have time left, nagmerienda muna kami dito. At in fairness, ang mura lang ng mga food nila. They also have cafe here, so marami kayong pagpipilian. 15 PM na nung nakabalik kami ng Chiang Mai, kaya naman diretso na kami sa Khao Kap Kang Thai restaurant for our dinner. Ganda ng setting nila, you'll feel like a local, ganon. At kahit pagod at busog na ang mga above na ito, nag-night na market pa talaga sila at namili ng konting pasalubong. Night market kasi mga mare is few steps away lang from our hotel. Malapit din ito sa Big C, money exchange, ganon. Una na nga naming pinuntahan is itong bilihan ng mga poisyan at mga pampahid na talaga naman sobrang kilala at mabenta dito sa Thailand dahil effective naman kasi talaga. Tingin din kami ng mga pang souvenir like shirt, ref magnet, and mga keychain. Nag-try din kami ng
mango sticky rice nila. Kaso medyo di masyadong matamis yung mangga na nabilhan namin. Kaya naman for sure ulit tong mga to bukas. Sa susunod na video, Chiang Mai naman yung ipapakita ko sa inyo mga mare. If you also want to visit Thailand mga mare, you can contact or visit our page, I2Yume Travel and Tours. O yun muna sa ngayon mga mare. Thank you for watching. Bye!